late nights, cool breeze. Empty streets we seize. Windows down, feel free. Sky above, just me. Radio. Magandang gabi mga kamoto, at tayo ay biyahe papunta tayo ng Fairview dahil nga naging busy tayo maghapon. Nagawa tayo ng kulungan ng ibon natin, so ngayon babiyahe tayo ng Fairview para kunin yung binibili nating Hero 10. At ayun nga, mayroon tayong binibiling GoPro Hero 10. At ito ay taga Fairview. Actually dalawa yung GoPro na tinitingnan ko, na parehas silang Hero 10. Yung isa taga Alabang. Ngayon nung ka-text ko siya nung hapon, biglang nagsabi na schedule na lang daw bukas. Baka bukas alanganin tayo. Sabi ko sige, yun na lang, isang kausap ko yung pupuntahan ko. Ito na nga yun sa Fairview. Medyo malayo-layo din to mga kamoto. At mahaba-haba din to. At sana nga linggo hindi matraffic. At halos 2 linggo na nga rin tayong hindi nakakapag-vlog mga kamoto. So hindi nadadagdagan yung mga video natin sa YouTube. At ngayon siguro i-vlog ko na rin ang pagbili natin ng Hero 10. At sana naman ay swertehin tayo dito na walang problema ang ating mabili. Ito nga ay unit at saka battery. Dalawa atang battery, isang battery lang ata, sorry. Pwede na yan. Ako na lang siguro ang bibili ng ilang battery. At tingin ko naman na base dun sa picture na nakapost ay sariwa itong unit na to. At sana ay walang internal issue. Actually dati ang hinahanap ko talaga ay Action 4 din, kagaya ng ginagamit natin ngayon, Action 4. Kaso naisipan kong bumili ng Hero na ng GoPro at para mayroon akong pwedeng pamilian kung ano yung mga the best na camera pag-vlog. Actually dalawa naman talaga yung ginagamit ko pag nag-vlog. Front end at saka dun sa helmet natin ay nilalagyan ko din ng camera para maganda naman yung pag-vlog natin. Nakikita nyo ako, nakikita nyo yung pagmumukha akong pogi. At ngayon ang tataytay nating daan ay dito ako manggagaling sa Santa Mesa sa amin. At tayo ay SM Center Point. Tapos kakaliwa tayo sa Araneta. Dire-diretso tayo ng Quezon Ave. At kakanan tayo doon, dire-diretso hanggang Commonwealth, hanggang makarating tayo ng Fairview.
Actually maganda rin naman ang ano, ang DJI Action 4. Dahil sa gabi ay sobrang liwanag niya. Kagaya ngayon, tingnan natin kung talagang maliwanag siya pagka in-upload ko na ang ating video. At saka siguro ito yung pinaka main camera natin na gagamitin. At ang Hero 10 natin ay sa front natin ilalagay dahil nga wala ring extrang battery. Second hand yung mabibili nating GoPro. Asahan na natin na medyo luma na ang battery nito. At dito natin siya ilalagay sa front para may saksakan ng charger. Pwede naman tayong umakyat ng skyway dito. Pero bababa din tayo ng Quezon Ave. Parang mabibitin lang tayo. At siguro naman ay walang traffic dito sa baba. Dito na lang tayo dadaan. Kung paano tamang setup ng audio nito, ng settings, yung settings mga kamoto. Ay, patay tayo dyan mga kamoto. Wala pala tayong gas. Magpapagas tayo mga kamoto. Kalimutan kong magpagas. Nasa na ang mga gas station dito? Parang wala na atang gas station dito along Quezon Ave. Wala tayo nadaan ng gas station mga kamoto. Kailangan natin magpagas. Baka mamaya
Ayun, mga kamoto, may nakita tayong parang lasing ata yung isa na yun na kanina pang saligway ng saligway ang puta. B-Power ba yun? Yung 95 octane? Kabilaan siya. 97. Chat. Ay nako. Hirap pagtulak. May batad kuya. Busy po sir. Hindi na. At ayun mga kamoto, full tank na yung naku, patay tayo dito. Ayun, okay. Tama ba? Hindi na makakakit sa taas. Mali ako. Wala, hindi tayo makakadaan sa ilalim mga kamoto. Pwede kaya dun. Yun lang, sumala tayo mga kamoto. Sige, dito na lang tayo dadaan sa taas kaysa naman makahuli pa tayo dyan pagka nilusot natin yan. Sayang. Hindi sana tayo dadaan ng stoplight kung doon tayo sa ilalim. Bagay, sakit lang naman. Okay naman, go naman agad din tong stoplight. So, halos ganun lang din. Gusto ko lang sanang bumaba doon sa ilalim ng tunnel. Pero alam nyo ba mga kamoto, medyo parang may kakaiba akong nararamdaman dito kay Juan sa motor natin. Namumutok siya at saka parang sinisinok. So hindi natin alam kung anong nangyayari dito. Baka palyado ang spark plugs nito or parado ang air filter or madumi ang throttle. Napapansin ko namumutok siya at saka medyo sinisinok pagka umaarangkada ka. At ayun, andito na tayo mga kamoto sa Circle, Quezon City Circle. At medyo maluwag naman po ang daloy ng traffic dito. So sana nga hanggang dulo. At alam ko nga dito nga sa pagkano natin ng Commonwealth ay may linya ata dito na para sa motor lang. At may nanguhuli dito. Pag hindi ko lang alam kung kahit Sunday may nanguhuli dito mga kamoto.
Ganda ng bisikleta mga kamoto. At ito mga kamoto, ano na, Commonwealth na. Baka na tayo ng Commonwealth. At dito na magkakaalaman kung may traffic ba o wala. At medyo mahaba-haba pang tatay-tay nating daan na to bago tayo makarating ng Fairview. Saan ba tayo? Kalat naman ang mga motor mga kamoto eh. Alam ko yan ito, motorcycle lane. Pero madami mga nakamotor doon sa may bandang gitna. At biglang nabura. Yan, nabura na ang motorcycle lane. Ay nako. Oh. Wala na ang motorcycle lane mga kamoto. At siguro nga ay after ng Christmas or after ng New Year ay after ng Christmas ay ating ipapatono ang ating motor. Bibilhan natin ng chain at saka ipapasilip natin yung palyado, yung pamamalya at pamumutok niya sa likod. Yung pamamaril niya ipapasilip natin kung bakit. At may isa nga ako nakausap na big bike rider din na mas maganda ipa-rim up ko yung yung motor ko para tumuno siya at mabawasan yung pamumutok niya. Pero ang inaalala ko dito mga kamoto ay may siya, may pumupugak. Ano yun tawag pa doon? Pumupugak o sinisinok. Ayun mga ayan, baka di kailangan natin dito sa motorcycle lane. Parang wala akong nakikitang motor dito sa gawing kaliwa ko. At baka tayo ay mahuli. At dito ba ay may speed limit din mga kamoto? Hindi natin alam dahil ngayon lang ulit tayo nakadaan dito. Ay, siguro Sunday naman, wala naman siguro nanguhuli. Pero kita natin at walang sumasala. Ito mga kamoto ang tagtag. Buti na lang walang traffic mga kamoto. Yan, wala na naman ang motorcycle lane. Ay. Ayan sabog-sabog na naman tayo. Ayan, kalat na naman ulit ang mga nagmumotorsiklo. Dahil napura yung motorcycle lane ay hindi sila pwedeng ulihin daw. Dito ulit tayo sa motorcycle lane mga kamoto. Meron na naman. Ay, nakakataon nito. Daan lang tayo dito mga kamoto at maglalagay tayo ng mapa. Baka mapalampas tayo. Lagay tayo ng mapa. At ayun mga kamoto, meron na lang tayong 8 minutes. So medyo malapit na pala tayo mga kamoto. Kaso nakakatakot yung ano natin. Baka mamaya sobrang tagtag dito ay mahulog.
7 minutes. Ang galing ng GPS natin. Google, ang galing din ng Google Map. Kung hindi nagkaroon ng Google Map, paano na lang mga kamoto? Ang hirap maghanap ng daan. Lalo na dito sa Quezon City, ligaw ako dito mga kamoto. Kung mga parting Makati lang, okay lang yan. Pero dahil sa Makati, madaming mga one way, medyo nag-aalangan din tayo dyan pag dumaan tayo dyan. Pero pag mga parting Quezon City na, yan na. Ito lang alam kong daan talaga. Pag yung mga sulok-sulok ay hindi na natin alam yan mga kamoto. At ayun nga, sana ay may charge yung battery niya mga kamoto para naman masubukan agad natin pabalik ang video, ang Hero 10 natin. Nagkaroon ako kasi ng Hero 9, pero dahil nga mga dispalinghado yung battery, binenta ko na rin. At saka medyo makunat na yung button niya, yung mga power button. Binenta na rin natin. At malapit na daw tayo mga kamoto. Kaso medyo traffic doon sa bandaron, kung saan naandun yung location. Kulay orange. Lapit na. 1 minute na lang. Ayun, baka yun yung sa kabila. Paano tayo pupunta dun mga kamoto? Singit tayo dito. Makikisingit po. At ako'y tatawid ng kabila. Meron bang left turn dito? Feeling ko meron. Ayun, meron mga kamoto. Buti na lang. Meters. Ang tagal mga kamoto. At ayun mga kamoto, mag-aantay muna tayo. Dapat na kanina ko pa pala siya minessage para at least na-on na siya dito. Sige mga kamoto, at magantay muna tayo dito at mamaya na natin ulit ituloy ang ating video mga kamoto. Okay, at tayo'y magbabalik after 2,000 years later.
2,000 years later. Meron akong dalawa yun. Dati mo nang nagagamit yan, memory mo. Oo, sa ano. Actually, sagit lang. Ano, extreme? Sandisk? O yung... SanDisk ata ito. Sure yan. Kasi naka-DJ ka naman pala. Ka- Kung DJ yan, di ba? Oo, DJI. Sure yan, gagana yan. Kasi ang daming pegging memory. Hindi, pero yung isa, hindi gumagana dun sa ito, hindi gumagana sa DJI ko eh. Ano yan? Anong patingin nga rin? Ito gumagana yan sa sa Hero 9 ko dati yan eh. Mababa lang to, sir. Ano yan? Anong ano? Ano lang to eh. Yung extreme na ano lang to eh. Class. Ano? Basta dapat magandang klase yung gold na kulay tsaka yung black. Yung gold. Usually yung mga ganyan, ano siya eh, parang hindi siya ganun ka-okay. Ang advisable sa mga ganyan, Ito, siguro kaso 64 lang to. yan, oh. Pero yung ganun, di gumagana sa DJI, di ba? Oo. Kasi mababang klase lang yun. Oo nga. Pati rito, ganun din siya. Yun yung mga usually complain ng iba na bakit daw ganun yung memory na nag-i-stop siya ng kusa. Dahil masyadong mababa yung class niya. Sige sir, subukan natin. So ayan, yan yung gawin na para sure. Kaya natanong ko agad eh. Wala namang issue sir. Wala. Ang madalas ko kasing gamit talaga, yung Insta360 ko. 360. Oo, yun yung laging gamit ko eh. Ito bagong-bago pa to. Kaya na mag-operate para pati yung mga pindutan Yung kasing nabili kong Hero 9, parang naglulo ko kaya Anong problema? nagkakaroon siya ng guhit. Dito 'di ba tama ba? I-balas buka. Yan. Ilang months ito sa taon na rin? Wala, ilang taon sa akin yan. Mga 6 to 8 siguro. Pero nagamit ko yan ilang beses lang. Yung nag-outing lang kami ng isang beses. Pero talagang hindi ko masyado ginagamit yan kasi usually yung gamit ko 360 talaga. 360. Hindi ko trip yung ganyan. kahit sa ride. 360 lang talaga ang gamit ko. Tsaka yung 9 ko, pudpud na yung ganito Put eh. yung ganyan. Diyan pa lang sa mga buttons malalaman mo pag Kasi ito yung malimit na ginagalaw. yung ginagamit. Pati yung ibabo, lalo na to. Yung pinaka-ibabo, yung sa may record niya. Okay na. Bukan na lang natin. Mag-charge. Baka malaglag na. At ayun mga kamoto, loobat yung Hero 10 natin, hindi na natin nasubukan. Subukan sana natin kung maganda yung kuha niya sa gabi. At ngayon ay uuwi na tayo mga kamoto. At ang oras natin mga kamoto ay 8:43 ng gabi. At pabalik na tayo ng bahay natin sa Santa Mesa. At napakaganda mga kamoto, napakaganda ng nakuha nating camera. Napakaganda ng Hero 10 na nakuha natin at sobrang sariwa, ni wala pang makikitang bakat ng kamay. At sabi nga niya ay isang beses lang daw niya nagamit. At kung makikita naman natin sa kondisyon ng item ay mukhang totoo nga ang sabi niya, dahil sariwa, wala kahit anong gas-gas. At alam nyo mga kamoto, kumpleto pa rin ang
ang package nito nung binili nga nating Hero 10, pati yung pang mount sa GoPro, pang helmet mount na doon pa rin, yung charger at saka yung mga booklet, yung mga guidelines, yung ano natin, warranty book. Siguro wala na naman sa warranty to dahil Hero 10 pa to eh. Pero napakasariwa mga kamoto, nakakatawa naman na sa halagang 10,000 ay parang bumili ka ng brand new. So meron na kasing Hero 12, 11, 12, 13 na mga kamoto. Mahaba-haba na rin kasi yung ano nito, yung kumbaga pagitan ng mga lumabas na modelo. Pero hindi na muna siguro natin na papangarapin yon dahil hindi pa naman tayo sikat na vlogger. Tis-tis lang muna tayo sa mga presyohang ganito para kung manawa man tayo madali lang nating i-dispatch din ang ating mga item. Minsan nga mga kamoto, naiisip ko rin na itigil ko na lang kaya ito kasi gastos din eh. Pero sige lang, andito na eh. At yun mga kamoto, isa pa sa plano nating bilhin ay ang mini driving light para dito sa motor natin. At kita nyo naman, halos hindi maaninag ang ating headlight. So pagka ganitong nakamotor tayo at gabi, dapat klarong klaro ang headlight natin. Kitang kita dapat ang kalsada. Dahil alam mo naman, ang kalsada dito sa atin sa Pilipinas ay parang sungkaan. Alam niyo yung sungkaan mga kamoto. Ayun. Yan na, ito na mga lubak-lubak natin. At kinakayod ng kalsada mga kamoto. Yan, kung makikita nyo mga kamoto, itong mga guhit na to, yan, umaagaw ng manubela yan. Kumbaga pinapaling niya yung manubela mo. Kaya doble ingat tayo sa mga ganitong kalsada mga kamoto. At andito na tayo sa Quezon City Circle. Ang bilis din ng biyahe natin mga kamoto. Wala kasing traffic masyado. Lalo na itong pabalik, wala tayong nadaan ng traffic, diretso lang. Yung papunta doon mayroon pang konti-konti doon sa may mga nagtitinda sa bangketa. At ang exit natin nito mga kamoto ay Quezon Ave ulit. Baka makalampas tayo dito. Minsan nagkakamali ako dito eh. Magkakamukha lang kasi yung exit dito sa runabout na to.
yung circle na to. Baka makalampas tayo. Ayun. Ano nakalagay? North. So ito ay north exit. So diretso pa tayo. Ang sunod na exit ay Quezon Avenue na, mga kamoto. Yan na yun. Kasi pag lumampas ka dito, may ikot mo ng dalawang ikot to. May ikot mo ng dalawang ikot tong circle na to. Mahaba-haba din kaya ito, mga kamoto. Okay, next right. Alright. At siguraduhin na nating dadaan tayo ng tunnel dito para makabomba tayo ng konti, mga kamoto. At tayo ay diretso na pauwi. Hindi na tayo dadaan sa tropa nating nagyayaya. Nagyayaya ng Tagayan. Kaso sabi ko hindi na ako tatagay, mamumulutan na lang. Saan ba tayo dito? Baba, taas, baba, kaliwa, kanan. Dito sa kaliwa. Yun, nakikita ko na. Nakalampas kasi tayo dito kanina, mga kamoto. Game! Woo! Ayos lang yan, mga kamoto. Isa pa. At ayun, panay ang pamumutok ng ating motor sa likod. Dapat laging ganito sa Manila, mga kamoto. Walang ka-traffic. Tama si kuya kung pinagpabukas ko pa to. Lintik na ang traffic nito. At from Quezon Ave ay kakaliwa naman ulit tayo dito sa Araneta. Ito yung kotseng pagong na tinatawag. Anong 90s kaya yan? At dito na tayo sa Araneta, mga kamoto. Kahit palyado
Masarap pa rin namang hatawin ito ni Juan eh. At andito na tayo sa Old Santa Mesa. Saglit lang, ang bilis lang ng biyahe natin mga kamoto. Lobat ng relo ko.